May mga eksperimento daw na ginagawa ng gobyerno na hindi dapat nalalaman ng publiko. Hanggang saan kaya kayang gawin ng isang organisasyon para kontrolin ang isip ng tao? At kung sakaling may ganitong eksperimento nga, ilan na kaya ang nasira nang hindi man lang natin alam ang kanilang mga pangalan? Sa kwentong ito, tatalakayin natin ang isa sa pinaka-controversial at pinakalihim na programa noong Cold War, ang MK Ultra. Isang eksperimento na hanggang ngayon ay may mga bahagi pa ring hindi lubusang nabubunyag. Taong 1950s, sa gitna ng Cold War, ang mundo ay puno ng takot at lihim na labanan sa pagitan ng mga superpower, ngunit sa likod ng digmaan, may isang mas tahimik at mas nakakakilabot na proyekto na isinasagawa. Ang layunin nito ay pag-aralan ang kakayahan ng isip ng tao, ngunit sa likod ng opisyal na paliwanag, may mas malalim at mas madilim na intensyon. Sa mga lihim na pasilidad sa loob ng Amerika, may mga taong dinala upang sumailalim sa mga eksperimento. Ang ilan ay sinabing voluntaryo, ngunit ang iba ay hindi na kailanman nagkaroon ng pagkakataong umalis o magsalita tungkol sa kanilang naranasan. Sa kanila, sinabi lamang na ito ay isang simpleng psychological study, ngunit sa loob ng mga silid na iyon, nagsimula ang tunay na eksperimento na unti-unting magbabago sa kanilang isip. May mga test subjects na binigyan ng mga substances na hindi nila alam ang tunay na epekto. Araw-araw, inuulit ang proseso habang sila ay nakakulong sa isang silid na halos walang koneksyon sa labas ng mundo. Kasabay nito, pinapakinggan nila ang paulit-ulit na audio recordings na kalaunan ay nagsimulang gumulo sa kanilang pakiramdam ng oras at realidad. Sa una, normal pa ang lahat. Ngunit habang tumatagal, nagsimula silang mawalan ng kakayahang tukuyin kung ano ang totoo at kung ano ang hindi. Sa ilang dokumentong lumabas, may mga kaso kung saan ang mga subject ay sinimulang bigyan ng mga bagong alaala. Mga karanasan na hindi naman talaga nangyari sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang isip ay nagsimulang tanggapin ang mga peking alaala na ito bilang katotohanan na para bang unti-unting binubura ang kanilang tunay na nakaraan ng hindi nila namamalayan. May mga ulat din na ang ilang test subjects ay nagsimulang hindi na makilala ang kanilang sarili. Tinitingnan nila ang salamin, ngunit ang nakikita nila ay parang hindi na sila iyon. Hindi ito simpleng guni-guni, kundi tila unti-unting pagbasag ng kanilang identity kung saan ang isip ay hindi na sigurado kung sino o ano pa ang totoo. Noong lumabas sa publiko ang tungkol sa MK Ultra noong 1970s, nagsimula ang investigasyon, ngunit huli na ang lahat. Maraming dokumento ang sinira, tinanggal o nawala, na para bang sinadyang burahin ang buong katotohanan ng proyekto. Hanggang ngayon, hindi pa rin buo ang larawan kung ano talaga ang nangyari sa likod ng mga saradong pintuan na iyon. Ang tanong, kung noong panahong iyon ay kaya na nilang manipulahin ang isip ng tao, hanggang saan na kaya ang kaya nilang gawin sa kasalukuyan na hindi pa rin natin alam? At kung ang MK Ultra ay isa lamang bahagi ng mas malaking larawan, ilan pa kaya ang katulad nitong eksperimento ang nananatiling nakatago sa likod ng katahimikan? Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng misteryo at kwentong may halong katotohanan at kaguluhan sa isip ng tao, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para sa mga susunod pang video.